Nakalaki pa ng budget ng PCO. Sa nakakita, 3 bilyon ata ang budget nila. Aba, pati mga troll farm bilang bayaran galing sa pera natin. Kung isa ho kayo sa mga nanggigigil dito kay Auntie Claire Castro, mga ka-update sa inyo ho, para ho sa inyo, ang video na ito, Auntie Claire Castro, makinig ka dito Oras na dumating ito sa newsfeed mo, talaga naman pagtatawanan ka ng mga sambayan ng Pilipino. Isipin mo yon mga ka-update, dito kasi magpapile daw ho siya dyan sa NBI ng report ukol daw ho sa death threats. Alam niyo ho ba yung sinabi sa death threats na sinasabi ni Auntie Claire? Ito yung nakakatawa dito mga update. Death threat na daw ho dito sa kanya, ang appendix mo lang ang walang latay. Para sa kanya mga update, isa na ho daw yung death threat. Natatakot na daw ho siya, kinikilabutan daw ho siya sa sinabing ganyan ni Miss Trixie Angeles Cruz. Isa rin hong attorney, abogada. Eto mga ka-update, si Auntie Claire Castro, literal na abogaga ho ito Diba? Sobrang soft-hearted mo naman, Auntie Claire Castro. Isipin mo, sinabi lang yung appendix mo lang ang walang latay, umiiyak ka na, magpapile ka na ng report dyan sa NBI. Para ano na naman, i-divert na naman ho yung issue. Kung i-report mo kaya, mag-file ka ng kaso dyan sa NBI, yung amo mong bangag na sumisinghot, tapos nagnanakaw ng alam niya kung gaano karami, bilyon, trilyon. Kung yun kayang i-report mo dyan sa NBI, sa Ombudsman, mismong kapatid nga niya, pinandidirian na siya, di ba? Si Sen Aimee, pinandidirian na siya. Ading ko, umuwi na tayo. Sobra-sobra na yung ginagawa mo. Di ba? Yun yung i-report mo, Auntie Claire Castro, hindi yung nagsalita lang ng ganyan. Appendix mo lang naman yung sinasabi, Auntie Claire. Sinabi bang papatahimikin ka? Sinabi ho bang papatumba ka? Wala naman hong ganon. Hindi naman death threats yun. Tapos sasabihin mo, dito mga update, sinabi niya rin may freedom of speech dyan. Tsaka freedom of expression. Bakit yung may mga freedom of speech? Pinahuhuli nyo. Katulad nga nito si General Pokis. Di ba pinahuli nyo? Oo. Tapos yung isa pang kernel na nagsalita, nagbitaw ng suporta kay Marcos Jr., ano hong ginawa sa kanya? Sinibak ko sa pwesto. Di ba? Basta mga ka-update hindi ho tugma sa kanilang mga kagustuhan o hindi ho pumapabor sa kanila. Kung hindi ho nila tatanggalin sa serbisyo, papatahibikin ho nila. Yan ho yung kampo ni Claire Castro at ni Marcos Jr. Pero pag katulad ngayon mga ka-update, nagsabi lang ng appendix mo, walang latay. Mga ka-update, ano na raw ho sa kanya yan? Death threats na daw ho sa kanya yan. Ganyan ho kalala itong si Auntie Claire Castro. Kaya mga update, pakinggan na lang ho natin siya. Hindi lang ho si Auntie Claire Castro ang ating pag-uusapan, pati ho ditong si Spokes Harry Roque patungkol pa rin dito sa talakera ng Malacanang. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na sabay-sabay ho tayong mag-comment o mag-react dito kay Claire Castro. Claire Castro, talakera ng Malacanang. Kaya mga update, react na ho tayo. Actually, pinaparecord ko lang po, pinire-report ko lang po yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amet Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. Ibig sabihin lang kasi niyan, Auntie Claire Castro, pag nilaglag ka o oras na mawala ka dyan sa posisyon mo, panigurado, ano ka lang naman wala na, itchapuera ka na lang. Itchapuera ka na lang kasi katulad ngayon, Auntie Claire, dediretsahin na kita pati ako kasuhan mo dyan sa NBI. Ginagawa ka lang kasing attack dog ng admin ni Marcos Jr. Tignan mo lilipas ang panahon. Pag nawala ka sa posisyon, anong tatawagin sa'yo? Tatawanan ka na lang ng taong bayan, Auntie Claire. Katulad nga sa ginagawa mo ngayon, hindi ka hindi mabubuo yung araw mo hangga't di mo binabanggit yung mga Duterte. Pag may nangyari sa admin ni Marcos Jr. na kinagagalit ng mga Pilipino, ipinapasa mo agad, ibinabaliktad mo sa mga Duterte. Paano kang hindi tatawanan ng taong bayan, Auntie Claire Castro? Pinagmumukha mong katawa-tawa yung sarili mo. Diba? Tapos ito sasabihin mo, grave threat, death threat. Sino hindi matatawa sa'yo, Auntie Claire? Di ba? So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report.
kung magsasampa man lang ako ng kaso, pag-iisipan ko muna, ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post po? At the time, of course, natakot ka. Paano ka matatakot dyan, Auntie Claire Castro? Nakakatakot lang naman dyan yung pagmumukha mo. 'Di ba? Nakakatakot lang naman dyan yung pagmumukha mo. 'Di ba sinabi nga ni Atty. Guanzon, kamukha mo si Chucky. Tapos sasabihin mo si BP Sara yung mukhang Chucky. Hindi ka nga binabanatan nun. Hindi nga nagsasalita patungkol sa'yo si BP Sara. Pero pag binanatan mo, akala mo ang linis-linis mo. 'Di ba? Binabaliktad at binabaliktad nyo kasi yung issue. Gusto nyo nalilihis yung usapan diyan sa amo mong bangag na alam nyo na mga ka-update, marami ho nakukulimbat. 'Di ba? Iniiwas nyo talaga yung focus ng taong bayan sa totoong nagnanakaw. Kasi, hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So, yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Ma'am, kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? O... Nandyan pa rin po. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise yung ating freedom of expression. At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay, yung pagiging bayolente. Huwag nilang gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may reviews na post towards you? Wala ako napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Okay, maraming salamat po. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Pagdinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report on this. O di ba? Makikita at makikita ho talaga natin kung gaano kababaw ang isang Chucky doll. Pag sa huyong bumabanat, wala ho siyang pinepreno-preno, sinasagasaan niya ho lahat mga ka-update ha. Lalo na ho pag mga Duterte. Pag mga Duterte mga update, wala ho siya. Pero nagreklamo ho ba sa kanya yung nakasuhan siya sa NBI? Wala naman ho, di ba? Tapos sasabihin lang, appendix mo lang ang walang latay, umiiyak na ho siya. Paano hindi siya katawa-tawa niyaan? Di ba, mga dit, pakinggan naman ho natin itong si Spock Sari Roque, mga kabdit ha. Dito, si Auntie Claire pa rin ho yung punterya at ang binabanatan ho niya. Mga dit, rekta na rin ho tayo dito. Snow pa rin po dito. At, wala pong patid ng pag-i-snow rito. Pero I guess ganyan naman talaga ang winter. At ako naman po talaga, gusto ko naman ng winter. Kasi syempre, kakaiba ito. No? Wala tayong ganito sa Pilipinas. At pag wala, nahanap-hanap natin yan. No? Hindi ko alam po ano yung nasa TV ko ngayon. Haharangan ko na lang kasi hindi ko alam po ano yung nakalagay sa screen. Pasensya na kayo, hindi ko napansin na naka-on pala yung aking TV. Kasi yung kaibigan ko, linagyan niya ng video kaya yung aking TV. Matakin nyo, isang TV lang, linagyan lang niya ng mic, linagyan lang niya ng mixer. Parang meron akong video kaya ang mahal ng video kaya na binibili ng mga Pilipino rito, 700 euros. Ako wala nang ganyan. 30 euros binili second hand na mixer. Kaya meron na akong pakanta-kanta. Tignan natin kung magrereklamo na ang aking mga kapitbahay. Anyway, kaibigan ko naman yung kapitbahay ko dito. Isang mga artistahing couple na si Sergio at si Alexandra at ang kanilang dalawang mga cutie-cutie mga anak. No? Titingnan natin. Baka naman mapakanta rin natin sila. No? Tingnan natin. Anyway, pag-usapan po natin ngayon. Alam niyo po, hindi ko alam kung ako yung magkukomento pa dito kay Auntie Claire. Kasi alam mo naman si Auntie Claire, yan ang number one source ng fake news. So talagang ang aking unang desisyon ignore kung anong sasabihin ni Auntie Claire. Kasi ba't mo naman papatulan ang talagang tagakalat lang ng fake news. Pero medyo merong siyang sinabi na talaga naman pong mali. Abay yung fake news sa sinabi niya, abay, binalaan niya
yung isang ambassador. Ha? Mantakin nyo, isang USEC, babalaan ng isang ambassador, ambassador, yan ang personal na representante ng presidente doon sa kanyang lugar kung saan siya naka-assign. Yan ay presidente mismo. Yan ang nagre-representante sa ating presidente. Kaya nga, kahit saan sila pumunta, meron silang diplomatic immunity, hindi po pwedeng dumanda. Pumatay man sila, hindi sila madidemanda kasi nga, they are, kumbaga, representing the sovereign head of state. Pero, ang kapal nitong si Ante Claire, binalaan, wag daw niyang tuturungan si Harry Roque na isang pugante. Well, unang-una, fake news. Kasi yung larawan na kinokomentohan niya ay 3 taon na. At sabi ko nga, 15 kilos ago. Alam niyo, sa totoo lang po, yung 2023, makatapos ang eleksyon, yun yung pinakamataba ako. Umabot po ako noon, hindi lang 15 kilos ago yan. That's actually more of 20 kilos. Kasi para mga 105 kilos ako noon, no? Nung matapos ang eleksyon. Talagang lumobo ko. Bakit naman ako hindi lolobo matapos ang eleksyon? Kapag kami umiikot at maghahanda yung local host, yung Bongbong Marcos siguro dahil sumisingot, hindi kumakain, nawawala. At si BP Sara naman, meron siyang calorie counted na baon. Kaya doon siya sa sasakyan niya kumakain at yung calorie counted food ng kanyang kinakain. So ako naman nahihiya doon sa host. So ang ginagawa ko, akong kumakain para doon sa dalawa. So 3 kinakain ko, kaya lumobo ko to 105 kilos. Yun yung larawan na yun, 2023, tandang-tanda ko pa yun. Alam niyo ba kung bakit tandang-tanda ko pa yon? Well, hindi ko na sasabihin sa inyo, pero merong importanteng nangyari noong buwan ng Hunyo 2023, kaya ako nakarating ng Europa. Pero in-explain na naman ni Ambassador Luli na yung pagpunta ko noon sa Ambassador, dahil kasama ko yung kaibigan ko na nag-donate ng bus ni Jose Rizal, no? At matagal na niyang na-donate yan, siguro more than 15 years ago na, panahon pa ata ni Ambassador Garcia, kung hindi ako nagkakamali, no? Dito sa Europe, no? At syempre, pinagmalaki lang sa akin ng kaibigan ko yung bus na dinonate nila na hanggang ngayon naroon sa embassy. Alam niyo ba yung kaibigan ko yung dapat magdo-donate din ng life-size Rizal? Kaya lang nang pumutok yung pulboronic video, ayaw na niya mag-donate. No? Kasi nga naman, aantayin na lang daw niya kung sino yung darating na susunod na presidente. At inaasahan nga natin si BP Sara sana. At sana mangyari na yan sa lalong mabilis na panahon. In any case, yung idodonate ang friend ko, life-size Rizal, pero pinapahanap niya ang isang park para magkaroon tayo ng parang Rizal Park dito, no? At yan, put on hold kasi nga bakit nga naman siya magdo-donate sa isang gobyerno na bangag ang presidente, no? Na talagang pinagtatawanan na tayo ng buong mundo dahil sinabi na ng kapatid na bangag, ang mga Pilipino hindi pa rin gumagalaw para sipain. Ano ba yan? Ano pang inaantay nyo? Baka inaantay nyo na pati mga anak natin maging mga bangag-bagag na. Kasi kapag tayo hindi umalma na sinasabi na nga ng kapatid na nakakatanda na bangag ang presidente at tayo tinanggap natin yan, baka isipin ng mga kabataan, okay lang maging bangag. Kasi yung presidente, hinahayaan nating mamuno, miski alam nating bangag na siya. But in any case, balikan natin si Ante Claire. So fake news. Alam nyo, nanggaling din naman ako sa ganyang katungkulan. Pero ano ang aking number 1 rule? Alam ito nung aking naging direktor, no? Alam nyo, konti lang kami talaga sa spokes. Bagamat marami kaming tao, siguro mga 5 lang kami talagang core. Ang number 1 rule namin, nothing is announced unless it is in writing. Yan ang number 1. Kaya hindi nyo naman kami mahuhuli na magsasabi ng isang bagay na hindi nakasulat. So, tatanungin ako ng opinion, ang sasabihin ko, ay naku, hanggang hindi ko nakikita in writing yan, hindi ako magkukomento. Bakit? Kasi ikaw ay bibig ng presidente. Hindi po pwede na pumapatol ka sa chismis dahil ang lumalabas dyan, chismoso ang presidente. Pero ganyan po ang ginawa ni Ante Claire. May kumakalat na chismis, di umano, si Ambassador Luli raw ang tumutulong sa akin, hindi man lang nagpa-fact check. At ayun, nagbigay na agad ng kanyang komento na binabalaan pa yung isang ambassador. Hindi po ganyan ang dapat turing sa isang ambassador, lalo na kung ikaw ay isang USEC lamang. Dahil ang ambassador po talaga, yan ay representante na ng presidente. Kaya nga mayroong immunities na binibigay sa mga ambassadors. No? So unang-una, ang dapat na ginawa ni Ante Claire, bago binuksan ang kanyang maduming bunganga, ay nag-fact check. Nang malaman niya na sa taba lang ni Harry Roque doon sa larawan na yon, matagal na yung larawan na yon dahil mula namang 2023, ang laki na nang nawala sa akin. Courtesy of, syempre, yung sakit ng ulo na binigay sa akin ng bagag administrasyon, exercise, diet,
depression, and most important, Mga kabdit, ano ho bang expect natin kay Auntie Claire Castro? Yung mga Duterte ho nga, binabalik at binabalik ho niya. Ito pang si Spock Sari Roque. Di ba? Obvious na obvious naman mga kabdit na kahit panahon pa ho ng Kastila, ibabalik at ibabalik ho niya basta ho dawit ang mga Duterte at yung mga kakampi ho ng mga Duterte. Hindi ho niya titigilan o tatantanan ang mga yan mga kabdit hanggat meron ho sa may makakalakal na isang butil. Isang butil na ginawa ng mga allied ng Duterte. So yung mga Dutertes, gagawa ho siya ng butas para palagihin ho yan. Ganyan ho yung bungangan ni Auntie Claire Castro. Kaya wala ho tayo expect na kung bakit hanggang yang si appendix mo lang ang walang latay, pinag-iinitan ho niya. and all, Ozempic. Pero yung Ozempic ko po, prescribed by my doctors. Yung Ozempic ko po, yan po ang dahilan kung bakit na-control finally ang aking diabetes, no? Pero at the same time, talagang nakatulong. Mantakin nyo, halos 20 kilos ang nawala sa akin in the past 2 years mula nung gumamit ako ng Ozempic. At ngayon lang talaga, nagkaroon ng perfect control ng aking sugar nung ako ay linagay sa Ozempic ng aking mga doktor. Mabuti na lang dito ngayon sa Europa, libre ang Ozempic dahil prescribed siya by a doctor. Hindi po yan malilibre kung yan ay para lang sa pagiging balidoso. So unang-una, siya ay nag-react sa isang fake news. Kasi fake news yan, hindi dahil fake ang larawan, hindi, fake daw yung larawan, fake yung larawan na ginagamit na ebidensya na tinutulungan daw ako ni Ambassador Luli. So, malinaw po yan. At dapat bago nagsalita, dapat ang sagot niya sa media, let us verify muna the picture bago tayo magbigay ng komento. Dahil after all, lahat na nanggagaling sa bibig ni Auntie Claire ay salitain na rin ng presidente. Siguro talagang hindi na niya binibigyan ng importansya kung ano ang sasabihin ng presidente kasi bangag anyway. So baka mas mabuti pa na siya nga magsalita, wag na magsalita yung presidente. Dahil at least sa tingin ko, siguro naman hindi siya bangag, pero ewan ko ba, dahil sa kanyang pagkakakalat ng fake news, hindi tayo makakasigurado dyan. Anyway, pero bukod pa doon, meron siyang nasabi na mali. Binalaan niya ang ambassador at wag daw tulungan si Harry Roque. Kailan pa hindi naging obligasyon ng isang ambassador ang tulungan ang isang mamamayan ng kanyang republika? Sa mulat-mulat, kaya nga tayo nagkaroon ng diplomatic relations, kaya tayo nagkakaroon ng mga ambassador sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parte ng daigdig, dahil ang pangunahing trabaho ng mga ambassadors ay pangalagaan ang mga mamamayan na nakatira doon sa lugar kung saan sila naka-assign. Bakit mo sasabihin na hindi dapat tulungan si Harry Roque? Palibasa, siya daw ay di umano pugante. Bakit? Naniniwala ba sa inyong Netherlands na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong Austria na ako'y pugante? Naniniwala ba sa inyong European Union na ako'y pugante? Alam nyo ba, ang winawagay-way ko lang yung resolution ng piskal na nandun lang yung pangalan ko, nandun yung aking paratang at conclusion na ako ay merong pagkakasala. Wala man lang kahit anong ebidensya, walang kahit anong diskusyon kung bakit ako ay merong pagkakasala di umano. Napakadali ng kaso ko. It is a case of unjust prosecution. Kahit saan ako makarating, ang aking evidence, hindi na ako lalabas doon sa resolution ng piskal. Saka nakakita na, itong paratang kay Harry Roque, ito si Harry Roque may pagkakasala. Walang why, when, where, and what ang naging basehan ng pagkakasala. At ang konteksto pa nga niyan ay yung sunod-sunod na talagang iniipit ako dahil ako'y tagapagsalita ni Tatay Digong at hanggang ngayon takadepensa kay Tatay Digong at sa pamilyang Duterte. Malinaw naman yan. Nakita niyo naman yung asta ng mga Quad Committee. Quad Committee na yan. O diba? Ngayon, nalaman ng at least ang mga miyembro ng Quad Committee na pagdating ng final judgment ng Panginoon, yung taong bayan naghuhusga rin. Galit na galit sila doon sa mga nagsasabi ng hindi magagandang bagay doon sa pumanaw na miyembro ng Quad Committee. Masisisi nyo ba? Talaga naman kagalit-galit yung mga ginagawa ng mga miyembro ng Quad Committee na ginagamit nila ang Kongreso, ang representante ng mga taong bayan bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyon. Di ba naman? Kasuklam-suklam yan. Kaya nga kayong ibang mga members pa ng Quad Committee, antayin yung panahon ninyo. Ganyan din ang galit na ipapakita sa inyo ng taong bayan. Dahil mali ang ginawa ninyo. Sinalawla nyo ang inyong opisina bilang representante ng taong bayan nung kayo'y nagpagamit
bilang sandata laban sa mga kalaban ng administrasyong bangag ni Marcos. Mantakin nyo, magbibigay babala sa isang ambasador na magtulungan ng isang Pilipino? Saan ka nakakita? Nasaan nakasulat ng isang tao na hindi pa napapatunay na nagkakasala ay hindi dapat bigyan ng tulong ng isang ambasador kung siya ay nangangailangan? Abe, tanggalin na natin lahat ng mga ambassadors natin sa iba't ibang parte ng daigdig kung talagang hindi nila mabibigyang tulong ang mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Saan ka nakakita? Saan ka nag-aral ng international law na po pwedeng ipagkaita ng tulong ng isang ambasador ang isang Pilipino kung nangangailangan yung Pilipinong yan? Ang basihan para magbigay ng tulong ang isang ambasador, ang embahada, ang konsulado ng Pilipinas, kung ang isang tao ay Pilipino. Kapag siya Pilipino at merong pangangailangan, dapat bigyan ng tulong, hindi dapat pagkaitan. Kaya po ako nagalit. Siyempre nakakagalit kasi sinusweldohan siya ng taong bayan, hindi niya ginagawa yung tama yung kanyang trabaho. Dakdak ng dakdak, hindi nagbe-verify ng fake news. Ayan, edi na fake news siya. 3 taon na yung larawan na yun at minsan hindi pa kami nakikita ni Ambassador Luli. O di ba? Pero, siyempre, gumawa muna siya ng kontrobersiya. O, pinalalabas pa niya na ako ang kontrabida. Hello, sino bang kontrabida? Yung nagpapakalat ng fake news? O yung talagang sinasabi mo na Pilipino na hindi dapat bigyan ng tulong kung nangangailangan? Ako naman, hari nawa, kung ako'y mangangailangan, tandaan ninyo, siguro huling-huling hihingan ko ng tulong ay ang gobyerno ng Pilipinas dahil alam ko mas marami pang Pilipino na nangangailangan ng tulong galing sa ating mga embahada at konsulado. Pero para sabihin ng tagapagsalita ng presidente na ang kalaban ng administrasyon hindi dapat bigyan ng tulong ay mali. Dahil labas sa politika ang pangangailangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na kung sila'y nasa ibang bayan. Yan ang dahilan kung bakit sa mulat-mula pa, hindi lang Pilipinas, kundi lahat ng bansa sa daigdig ay nagbukas ng mga embahada dahil kinakailangan, pag nangangailangan ng kanilang mga kababayan, nagbibigay ng tulong. Saan nakasulat, Auntie Claire, ng kalaban ng Marcos administration pag may pangangailangan, hindi dapat bigyan ng tulong? On the contrary, yan ay basehan para ikaw ay managot. Dahil yan ay dereliction of duty. Yan ay paghihimok na huwag gawin ang katungkulan ng ating mga ambassadors at mga diplomatic agents dahil ang talagang pangunahing obligasyon nila magbigay tulong sa kanilang kapwa Pilipino. Nako, ewan ko ba kung sino nagturo sa'yo na international law, pero kung sino man nagturo sa'yo na international law, dapat bawin ang grade mo. Hindi mo alam yan, yan ang pangunahing responsibilidad ng ating mga sugo sa iba't ibang daigdig, bansa ng daigdig. At sasabihin mo, palibasa kalaban ng Marcos administration, hindi dapat bigyan ng tulong. Eh, paano ngayon? Pahiya ka. Dakdak ka ng dakdak. Hindi mo muna sinecheck ang iyong mga facts. Mahiya ka naman sa dami ng fake news na ginawa mo. Dapat matagal ka na nagbitiw dahil hindi ka karapat-dapat kahit mga pang-boss mo. Dahil ikaw ay tagapagsalita ng isang institusyon, ang opisina ng presidente, dapat magkaroon ka ng responsibilidad na bago mo buksan yung dumi mong bibig, tama ang mga pinagsasabi mo. Buisit ako, hindi lang dahil ikaw ay nag-fake news na tinutulungan daw ako ni Luli, mas buisit ako dahil sinabi mo, huwag akong bigyan ng tulong kung ako'y mangangailangan. Sino ka? Saan ka kumuha ng otoridad para sabihan yan sa isang taong gobyerno na huwag magbigay ng tulong sa kapwa Pilipino kung nangangailangan? Kung ikaw ay may mapakita na legal na basihan, ngayon din magbibitiw ako bilang isang abogado. Pero kampante ko, wala kang makukuha kahit anong legal na basihan para pagkaita ng Pilipino na nangangailangan ng tulong sa ating embahada. Ang masasabi ko lang, nakakalungkot. Kasi alam ko naman ang larangan ng politika. Naging politiko ko, so tangkap po ito mga pangyayari ko sa aking buhay. Lahat ito dahil sa politika. Pero para babuyin ng gaya ni Auntie Claire ang isang institusyon at para babuyin ng bangag ang isang institusyon dahil sa kanyang pagiging bangag, yan po talaga
ay nakakalungkot. Pero isa lang aking masasabi, Ante Claire, you deserve the kind of president that you have. Pareho kayo may sariling daigdig dahil hindi ko alam kung saan mo pinapukuhang sinasabi mo na po pwedeng ipagkait ang tulong ng isang ambassador sa isang Pilipino sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Yun lang po. Mahiya ka. You are, I think, doing a great disservice to the legal profession sa mga pinagsasabi mo. Not only are you spreading lies, you are also spreading legal falsities. Nakakita na dahil sa politika, dahilan na pala yung politika para ipagkaitan tulong sa Pilipino, sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong. Kalokohan po yan. Pasensya na po, umiinit ang ulo ko kasi ang taas-taas ang sweldo niyan. Ang laki-laki pa ng budget ng PCO. Saan ka nakakita? 3 billion ata ang budget nila. Aba, pati mga troll farm, bilang bayaran, galing sa pera natin. Tapos hindi man lang sila makapag-fact check bago nila buksan ang kanilang mga bunganga. Hindi ba that's the very least that they can do? Dahil isang damukal, bilyon-bilyones ang ginagastos nila dyan. At Ayan mga kabdit, ayan ho talaga, yung dahilan kung bakit lahat ho talaga ng, alam nyo na, ibubunga nga, ilalabas ng bunga nga ni Auntie Claire. Nakita nyo naman ho magkano daw yung budget? Bilyon! Bilyon ho yung budget, kaya mga kabdit, gigil na gigil ho si Auntie Claire Castro. Lahat ho ng pambabatikos, lahat ho ng pambabaliktad, gagawin at gagawin niya. At pagiging fake news, gagawin ho niya kasi mga kabdit, bilyones ho yung usapin dito. Kaya mga kabdit, kung meron kayo naging komento o reaction patungkol dito sa naging payo ni Spock sa Red Game, komento nyo yun sa comment section. At atin hong pag-usapan, kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.